Nakarating kami ni Chase sa bahay ng maayos. Gabi na and it's almost 12 midnight. Muntik pang hindi matuloy ang flight dahil sa lumakas ang ulan, buto na lang ay tumigil din. For some reason ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Ang iniisip ko na lang ngayon ay ang sarili ko. Kami ng anak ko kasama ang ama niya. I did my part, nagpaliwanag, humingi ng tawad, nagsisi at nagpatawad ako. Kaya siguro ngayon, sarili ko na ulit. I'm planning to see Joy kapag kaya ko na. Gusto kong magkaayos kami, pero gusto ko munang maging maayos siya. Natatakot pa din kasi ako sa pwede niyang gawin. Sleep baby, mag-uumangahan na. Maaga pa tayo sa airport bukas. Napatingin ako kay Chase. Kakalabas lang nito sa banyo dahil nag-half bath pa siya. Kumain din muna kami bago na pa siyang matulog sa kwarto ko. Andito na din kasi si Manang Telma kaya napaghandaan niya ang pagdating namin. Mabuti na din at nandito siya para may katulong ako sa gawaing bahay. Inaantay kita. Malambing kong sagot at tumagilid para humarap sa kanya. Pumulupot ang braso niya sa bewang ko nang tumabi siya sa akin sa kama. He didn't take his gaze off me. How are you feeling? Are you okay? Tanong nito. I hummed in response. Umangat ang kamay ko para hawakan ang mga mata niya. I can tell that he's tired, pero ang gwapo niya pa din. Ano ba, Danica? Ngayon mo pa talaga nasasabi yan. But I can't help it. He's too handsome. His eyes seemed take me to a world where he was in control. And he already did it. Tuluyan niya akong nadala sa mundo niya. He was looking at me as my hand traced down to his pointed nose, cheeks, and to his red and rosy lips. Kumibot pa yon dahil sa bigla niyang pagngiti. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mo akong tuksohin? Sabi niya. Hindi kita tinutukso. Malumanay kong sagot. May halong malumanay at pausang boses ko. Alam kong iba lang ang magiging epekto niyang sa kanya. Umangat ang tingin ko sa kanya. Hindi ako makapaniwalang akin ka na, Danica. Sabi niya. Tumanggo ako ng inaantok. At masaya akong maging kanya. Maingat niyang pinahawakan ng kamay ko sa pingi niya. Sa kanya ito hinalikan ng marahan. Mahal kita. I love you too. Malambing na saad ko. Hinalik-halikan niya ito ang kamay ko hanggang sa kinagat nito ang isang daliri ko. Lalagyan ko na ito ng singsing sa susunod. Paos na bulong niya. I can't stop to bit my lip na sana hindi ko ginawa dahil naputol nito ang pasensya niya. He quickly bridged the gap between our lips, kissing me passionately, hungry and thirsty. Wala akong nagawa kundi salubungin ng maalab na mula halik niya. I kissed him back with the same intensity. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at kinagat niya ang labi ko, dahilan para mapasinghap ako at ibukang bibig ko para sa dila niya. Sinalubong niya ang dila ko na nagpaunggol sa kanya. Naghalikan kami na parang gutom na gutom kami para sa isa't isa. Nawala ang antok ko at bigla itong napalitan ng pagnanasa sa kanyang mga halik. Humiwalay kami sa isa't isa nang kailangan na namin ng hangin. Malalim ang paghinga naming dalawa habang magkadikit ang mga noo namin. Our eyes met and I knew we both wanted the same thing. The lust in his eyes spoke volumes. Sa tingin ko, hindi ko kaya, baby. Damn, gusto kita. Mariin niyang sabi. At bago pa ako nakaangal, ay muli niya akong hinalikan. Hinalikan niya akong muli at sa pagkakataong ito, ang mga halik niya ay madiin at mapuspos. Sinimulan niyang galugarin ang katawan ko habang ang akin ay nananatili sa leeg niya. Napasinghap ako. Humigpit ang kapit sa buhok niya. Nawalan ako ng kontrol nang dumulas ang kamay niya sa ilalim ng kumot na bumabalot sa amin. Mabilis na hinanap ang bewang ko at sinuyod ang mga kurba ng katawan ko gamit ang kanyang haplos habang maalab niya akong hinahalikan. My body squirmed under his touch and kisses. Hindi ako mapakali sa kama na kailangan niya pang hilahin ako palapit sa kanya. He pulled me closer and I was lost in his kisses again. He bit my tongue. Ilang beses niyang ginawa yun na halos ikawala ako sa sarili. Chase! Parang nagrereklamo ang boses ko nang bitawan niya ang labi ko. Mabibigat ang paghingan, tiningnan niya ang labi ko bago ito napunta sa mga mata ko. Pwede ba, baby? Tinitigan niya ang mga labi ko pagkatapos ay ang mga mata ko ulit. Mura niya nang makita ang pagnanasa ko sa kanya. Sus Mariusep, tumalikod ka, baby.
Mariin akong napakagat sa labi ko ng mabilis ngunit maingat niya akong pinatalikod sa kanya. Sinuklay niya ang buhok ko pataas na nagpapakita ng leeg at likod ko. Nakalimutan kong manipis na pantulog lang pala ang suot ko na madali niyang natatanggal. Napahawak ako sa unan nang bigla niyang halikan ang leeg ko. Pinasadahan ng dila niya ang leeg ko. "Naku, ang sweet-sweet mo," sabi niya habang nilalandi ang leeg ko. Isang ungo lang kumawala sa bibig ko at bahagya kong inilingon ng ulo ko para makita siya habang itinataas niya ang damit ko. Kung haharapin ko siya ngayon, siguradong makikita niya ang mga dibdib ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinimulang haplusin ang kanyang kamay sa aking likod. Ramdam ko ang kanyang katigasan sa akin. "Pwede ko ba itong halikan?" tanong niya habang hinahaplos ng mga kamay niya ang tattoo sa likod ko. Tumanggo ako, nakapikit pa rin. Init ang bumalot sa katawan ko at hindi ko ito mapigilan habang nananatili ang haplos niya sa katawan ko. Nanginig ang katawan ko nang maramdaman ko ang init ng dila niya sa likod ko. Dinidilaan ang bawat parte nito na parang isang masarap na pagkain. Shocks, hindi ko mapigilang magmura. Kinagat niya ang likod ko. Pero muli akong napaungol nang bumalik ang mga labi niya sa leeg ko. Mas lalong idinidiin ang katigasan niya sa akin. Bumulong siya sa tenga ko. "Hindi mo ako mapipigilan ngayon, baby. Susunduin ko ang papa mo bukas. Nanginig ako sa paos niyang boses. Nawala sa isip ko ang kakaisip na kailangan kong gumising ng maaga bukas nang maramdaman ko ang kamay niya na unti-unting pumapasok sa garter ng shorts ko. "Chase?" Halos hindi marinig ang boses ko. Kinagat niya ang tenga ko. "Tingnan mo ako, Sinta. Panoorin mo ako habang ninanamnam kita ng aking kamay." Ang sumunod na alam ko ay hinihingal na ako habang nakatingin sa kanya. Nakatalikod pa rin ako sa kanya pero nakaharap ang mukha ko sa kanya dahil gusto niyang tingnan ko siya. Nakasandal ako sa kanya habang mariin siyang nakatingin sa akin, hindi inaalis ang tingin niya. Matalim niya akong tinitigan, pinagmamasdan ng ekspresyon ko habang nakahawak ako sa braso niya na patuloy na naglalaro sa loob ko. Mabilis na gumalaw mga daliri niya sa ilalim ng kumot, nilalaro ang basa kong kaibuturan. Mahinang pagmumura niya tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko at tuwing naaawang ang mga labi ko dahil sa sensasyong dulot niya. Nilalaro ng mga daliri niya ang loob ko at grabe ang sarap sa pakiramdam. Mas lalong nagpainit sa pakiramdam ko ang isipin na ginagawa niya ito sa akin habang nakahiga pa kami sa ilalim ng kumot. Binibigay ko sa kanya ang gusto niya. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya habang ipinagpapatuloy niya ang ginagawa niya. Muling yumuko ang katawan ko at napakagat ako sa labi ko habang nararamdaman kong papalapit na ang aking kasugdulan. "Bilisan mo, Chase," ang mga salita ko na sinundan ng aking ungol. At hindi nagtagal at bumaong ng malalim ang mga kuko ko sa braso niya nang marating ko ang tugatog ng aking pag-iinit. Hindi pa nga ako lubusang nakakabami nang ibinaliktad niya ako at halos mawalan ako ng hininga nang makita kong sinisip-sip niya ang mga daliri ko na kanina pa nasa loob ko. Nakaka-addict talaga. Nababaliw akong tumingin sa kanya at alam kong nakita niya kung gaano ko kagusto ang ginagawa niya sa akin, sa katawan ko. Hinalikan niya ulit ako nang may gutom. "Nagbago na isip ko, baby. Sakyan mo ako." Pabirong sabi niya. Mabilis niyang pinagpalit ang pwesto namin, pero bago yun ay hinubad niya ang suot kong short. I was about to remove my thin lacy shirt when he stopped me. "Don't." Pagpipigil nito. Sinunod ko ang sinabi niya at ngayon ay nakapuna ako sa kandangan niya habang tinataas niya ang damit ko. Heck, may kaagaw na ako dito sa susunod. Napahawakan ako sa buhok niya nang hilahin niya pataas ang gamit ko. Napaungol ako nang simulan kong gumalaw at kuskusin ang sarili ko sa katigasan niya. Humigpit ang hawak niya sa dibdib ko nang ginawa ko yon. Lumipat-ngipat ang bibig niya doon, siniguradong mabigyan ng atensyon ng bawat isa. "Chase, please!" Nagmamakaawang saad ko. Hindi na ako makapaghimitay. Nako, hindi ko alam na nagugutom na pala ako hanggang sa hinalikan niya ako. He kissed both of my breasts before he looked at me. Namumungay ang mga mata at uhaw. "Pinabaliw mo ko, Danica!" Namamaos nitong saad. Hinalikan ko siya.
Pinagapangan ko ang dila ko sa panga niya bago siya mariing tinignan. "Isama mo ko, Chase," sabi ko. And the next thing I knew is we are both moaning our names while I'm moving on top of him. Nakasubsob siya sa dibdib ko habang mahigpit na nakahawak sa biwang ko. Hirap na hirap akong huminga. Ang taning naririnig ko lang ay ang mabibigat naming paghinga at ang tunog ng aming pagmamahalan na pumupuno sa hangin. Ginagawa namin. Hindi siya tumigil kahit na pareho kaming dumating sa sukdulan. Dinala niya ako ng ilang beses hanggang sa musiyahan siya sa kanyang sarili at hinayaan ko siyang lubusan habang ipinapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nang gabing yon ay hinayaan kong angkinin niya ako, katawan at kaluluwa, bawat kurba, bawat bulong at bawat buntong hininga. Tuluyan nga akong hindi nakasama sa kanya papuntang airport dahil nagising na lang ako na nandito na si Papa sa bahay. 9:00 na ako nagising at iyon din ang oras na naduduwal ako. Mabilis akong nag-ayos ng sarili at bumaba. Namula pa ako nang makita si Chase na nakatingin sa akin habang dinadala ang gamit ni Papa sa kwarto nito. Binigyan pa ako nito ng nakakalokong tingin kaya mas lalo akong namula. Mabilis kong inakap si Papa. Sobrang namiss ko siya. Mukhang nag-uusap na din sila ni Chase dahil magaan na ang ora nilang dalawa. Alam kong matatanggap siya ng tatay ko. Na yun ay nakaupo kaming tatlo sa sofa. Katabi ko si Chase habang kaharap namin si Papa. Alanganin pang tinanggal ni Chase ang kamay niya sa bewang ko dahil tinaasan siya ng kilay ni Papa. Hindi ko mapigilang hindi matawa. Hindi ko alam na susurot mo na palang anak ko sa Espanya palang Monterreal. Tigas na saad ng ama ko. Ngumuso ako. "Papa!" Paninuway ko sa kanya. Tinaasan ako nito ng kilay. "At ikaw naman, you didn't even tell me. Mabuti na lang at binigyan mo na ako ng apo." Sermon yung saad nito pero nababakas kong tuwa. "I'm sorry, sir. Mahal ko po ang anak nyo," sambit ni Chase. "Alam ko, Monterreal. Hindi ka lang pala niyang driver." Wika ni Dad. Napakagatlabi ako at ngumiti. Kung alam niya lang, si Danica din po ang driver. Napalaking mata ko sa sinagot ni Chase at huli na niyang napagtanto yun dahil narinig na ni Papa. "Aba, di ba ikaw ang driver? Bakit mo pinag-drive ang anak ko?" Nakanuot noong tanong nito sa Chase. Narinig ko ang munting tawa niyang katabi ko at gusto ko na lang siyang kurutin sa sinagot niya sa Papa. Ibig kong sabihin, minsan hinahayaan kong magmaneho, sir. Natatawang sagot nito. Sinamaan ko ang tingin niya nang tumingin nito sa akin. Nanonokong ngumiti siya sa akin bago bumulong. Sana palagi. Naging maayos ang usapan namin. Hinayaan muna naming magpahina si Papa sa kwarto niya. Naiwan kami ni Chase ngayon sa kusina. Nagpresenta kasi akong gumawa ng merienda. At first ayaw pa niya pero gusto ko eh. I let Manang Telma help me sa pagbili ng ingredients since wala dito ang kakailanganin. Chase also told me na nakausap na siya ni Papa at sinabi niyang wag ko nang alalahanin pa. Bago din tuluyang nagpahinga si Papa, ay kinuwente naming lahat ni Chase sa kanya. Everything that just happened because he deserves to know. He's my father after all. Una, galit na galit siya kay Clark pero katulad ni Chase, ay nalungkot din ito nang malaman ang karamdaman ni Clark. Pero ang mas nakakapagpalambot ng puso ko ay nang niyakap ni Papa si Chase. Nakita ko din na tumulo ang luha niya. He said sorry. Katulad ko humingi siya ng tawad. Alam din ni Papa kung gaano kagusto ni Chase na makita ang kuya niya. At nang malaman na nahawak ko ang puso nito at siya ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, ay napuno siya ng emosyon. He said sorry to Chase multiple times, kasabay ng pagpapasalamat. And Chase being himself, pinatahan niya si Papa. He gave him assurance na tanggap niya at ayos na ang lahat. Mas lalong ko lang siyang minahal dahil doon. "Baby!" Napatigil ako sa paghalo ng mayonnaise nang tinawag ako ni Chase. "Yes?" Tanong ko. Lumapit ito sa akin dalang cellphone ko. "Your manager wants to meet you." Saad nito at pinakita ang email sa phone ko. Nabuntong hininga ako bago tumango. Siguro dapat ko na siyang kausapin. 2 araw ang lumipas at todo alaga sa akin ng dalawa. Minsan nga'y nag-aaway pa sila dahil kahit pagkuha ng tubig sa akin ay mag-aagawan pa. Sinusuway ko na lang si Papa dahil papatol pa talaga kay Chase. Pero sa huli, uutusan niya din naman.
Nakaupo kaming tatlo ngayon sa sofa habang hinihintay ang manager ko. Papa told me na he needs to be here dahil kakausapin niya din ang manager ko. He wants to keep everything smooth and clean, lalo na sa media. Gusto niyang walang lalabas na media na hindi tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi ko naman kasi itatago sa tao yon, hindi ko sila itatago. What he wanted is, ayaw niyang lumabas sa media ng kung ano mang alam ng manager ko at ng iba pa, kay Joy sa pagwawala nito sa company at sa amin ni Clark. Gustong siguraduhin ni Papa na hindi na ito maisapubliko pa. Nalulungkot talaga ako, Danica. Ikaw ang pinakasikat at pinakamagaling sa kampanya natin at hindi ko maiwasang malungkot dahil aalis ka. Alam kong naging nagpit ako sa iyo nitong mga nakaraang araw at akala ko aalis ka dahil doon. Agad akong umiling. No, I just have a reason and it's also my dream to pursue modeling. Now I'll choose this path. Saad ko, tinutukoy ang anak ko at si Chase. Our conversation went well. Una, hindi pa siya makapaniwala at paulit-ulit na tinatanong pero sa huli, naintindihan niya ako. Natapos ang pag-uusap namin kanina at ngayon ay nasa labas na kami dahil paalis na siya at kailangan ko din siyang makausap ng ako lang. I'm so happy for you. Puno ng suporta niyang saad. Akala ko pa ng una may sinasabi sa akin ni Clark dahil halos ipadudtot na ako sa kumpanya nito, but it ended na malaki ang inoffer ni Clark sa kumpanya. Maraming salamat. Ikaw ang pinakamahusay na manager sa mundo. Alam kong maraming karapat-dapat sa posisyon ko at alam kong makakahanap ka rin ng iba. Tumawid si Joy sa isipan ko. Napag-usapan din namin ang tungkol doon. I also begged them na hindi na iabot sa media ang kay Joy at agad siyang pumayag dahil ang kumpanya din daw ang sasalo nito sa huli. Mahigpit niyang iniyakap na bumilis kong sinuklay. Goodbye, Danica. Don't worry, I'll take care of the media release. Salamat sa lahat. Imbitahan mo kami sa kasal mo Hindi namin pwedeng palampasan ng kasal ng aming reyna. Masaya ako para sa'yo. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Hihintayin ko ang anak mo. Pagdating ng panahon, lalaki man o babae, lalaki din ang susunod sa yapag mo. Wala pa nga nakakalabas ang anak ko pero mukhang may nag-aabang na. Magkita kayo sa huling araw ng buwan, handa na kaming makita ang iyong final walk. Huling saad niya bago tuluyang umalis. Sinundan ko ng tigig ang sasakyan niya dahil hindi na ako sasama ay babalik na siya sa Espanya. Pumayag ako na magkaroon ng final walk dahil isa din yon sa kailangang gawin at hindi siya papayag na hindi ko gagawin yon. Tinanggap ko ito ng may kagalakan. Sa huling pagkakataon, lalakad akong muli. Hindi para wakasan ang landas ng aking pangarap, kundi para magsimula ng bago. And about Clark, sinigurado din ni Papa na hindi na maungkat pa sa media ang meron kami noon. Ang laki ko na pero inaasikaso pa din ako ng ama ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala din siya ngayon sa tabi namin ni Chase at si Papa. Sa huli, magulang pa din natin ang kusang tutulong sa atin. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Papa na mukhang nakaabang sa akin sa sala. Papa, saad ko at ngumiti. Umupo sa harapan niya. Saan po si Chase? Agad bumusangot ang mukha niya. Pinagluto ko ng merienda, saad nito. Napatingin ako sa kusina nang may marinig na kalansingan ng gamit doon. Agad ako napailing. Huwag mong pahirapan si Chase, Papa. Mabuting tao si Chase. Sagot ko. I know, Iha. Iniinis ko lang. Mas lalo akong natawa. Mas pipiliin ko siya kaysa sa dati mong asawa. Mariin itong saad. About that, Papa? Buntong hininga ako. Kailangan kong maayos isang to. What is it, Iha? Tanong nito, nakakunot ang noo. Even though may katandaan na ang papa ko, hindi pa rin naaalis sa kanyang sopistikado at gwapong mukha. Ang sabi ni Clark ay kasal pa daw kami. Naging mapait ang tono ng boses ko. Totoo ba yan? Galit ning saad. Tumanggo ako. Bueno, ako na ang ayos dyan. Baka peke ang napadala sa aking papel. Saad nito. Gusto ko sanang sabihin na bakit hindi niya chinek, pero pinigilan ko ang sarili. It's also my fault bakit hindi ko inasikaso at tinignan yon. Nagpabaya lang ako. So, kasal ka pa rin sa kanya. Akala ko kasi, agad ako napalingon sa likuran ko. Chase is standing behind me at mukhang kanina pa siya doon. Agad bumalik ang tingin ko kay Papa at numunguso, pero pinagkibit-balikat niya lang ang reaksyon ko.
Bata, ako na nga asikaso doon. Hindi din ako makakapayag na kasal pa doon ang anak ko. Saad ni Papa at umakyat sa kwarto. Baby, tawag ko kay Chase na ngayon ay nakaupo na sa kinauupuan ko din. I'm not falling for that, Danica. Malamig niyang saad. I smiled before I crossed the distance between us. Nakaupo ba naman kasi siya sa pinakadulong bahagi ng sofa. Nangunguso, nagmumukmok, nagtatampo. Ayokong may isipin ka pa. At I know Papa will handle it. Saad ko. Nanatili ang tingin niya sa harapan habang nakakunot ang noo. Hinawakan ko ang braso niya at pinatakan yun ng halik. I almost laughed when he flinched and gasped. Pag gumaling siya, magtutuos talaga kami ng Villamor na yun. Madiin niyang saad at hinarap ako. I'm worried. Kasal pa din kayo. Kita ko ang pag-aalala ng mata niya. Sumandal ako sa braso niya at pinagsiklop ang mga kamay namin. Kusang dumantay ang baba niya sa ulo ko. Papakasalan kita, Danica. Saad nito at hinalikan ng ulo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinikit ko ang mga mata at nanatili kami sa ganong posisyon. Mag-propose ka muna, puro ka dada. Natatawang saad ko. Antayin mo lang, Danica. Haharapin ko muna ang papa mo. Natatawang saad niya. Natawa na din ako kahit nagyakapan na silang dalawa, para pa din silang magkapatid na aso't pusa. Days passed like a wind. 3 linggo na ang lumipas. Sa loob ng 3 linggong yun, ay wala akong ibang inisip kundi ang sarili ko. Sa mga nakalilipas na linggo, wala akong naging komunikasyon kahit kanino, kasama na sina Joy, Clark at iba pa. Pinili kong mag-focus sa aking pagbubuntis at naging panatag ako. Pero sana nasa maayos silang kalagayan ngayon. I can't help but think about them sometimes. Masyadong mahirap kalimutan ang mga pangyayari. Kumuha na rin ako ng personal na doktor para bantayan ang pagbubuntis ko. Gaya ng mungkahi ni Sorn, nagpapacheck up ako linggo-linggo at mukhang maayos naman ang lahat. Chase and Papa are taking great care of me. Even when Papa's busy with our company in Manila, muntik ko nang makalimutan na may kumpanya din pala kami. Sadyang hindi lang ako mahilig sa ganung bagay. I'm grateful Chase is always there for me. Nakulang na lang pati pagligo ko sasama pa. Pagdating naman sa ganung bagay, we've had to be careful with intimacy though, for the baby's sake. Kaya natatawa ko sa kanya minsan dahil sa kung paano niya kontrolin ang sarili niya. Alam ko naman na mahirap yun para sa kanya, pero ginagawa niya. He respect me a lot. Nang malaman ni Papa na peke ang mga papeles ng annulment namin ni Clark, naggalit siya. Gayon din si Chase, kahit ako rin. Tila malaking pera ang binayaran ni Clark para maisakatuparan ito. I'm shocked. I didn't expect na pati yun ay kaya niyang gawin. Thankfully, Papa and Chase found a way to fix it. And now, the problem is, kung paano namin mapapapirmahan kay Clark yon. Sinubukan na naming magpadala sa kanya pero walang bumabalik. Ibig sabihin, hindi nito pinapansin ang annulment paper. Gusto siyang kasuhan ni Papa, pero napagdesisyonan kong ako na lang mismo ang bahala sa mga bagay-bagay at dalhin ang mga papeles sa kanya pagbalik namin sa Pilipinas. Ako na lang ang makikipag-usap. Ngayon, aalis kami ni Chase papuntang Espanya para sa aking last walk. Nasa Makalawa. Aalis kami ngayon para maghanda. Ngayon lang ako nakaramdam lang lungkot. Kaunti lang naman. Siguro dahil mamimiss ko din ang trabaho ko. Pwede naman daw akong bumalik but I said no. My decision is final. Meron din akong mga plano na gagawin ko sa tamang panahon. Sapat na ang naipon kong pera para doon. May bahay naman ako. Tara na, mahal. Pumulupot ang braso ni Chase sa katawan ko. Hinaplos pa nito ang tiyan ko and I'm proud to say na ang bilis kong makita si baby. May baby bump na ako. Ang ganda-ganda mo, Danica, he said. Umangat ang tingin ko sa kanya, ang gwapo niya talaga ngayon na binalbasan ko siya. He's wearing his normal attire, white polo and black pants. Bagay na bagay sa kanyang clean-cut niyang buhok. Salamat, bulhon ko bago ko siya iningat para halikan. Sweet, naniting saad. Napapadalas ako sa paghalik sa kanya ngayon. Hindi ko alam pero feel ko siyang pinaglaliglihan ko. Meron na ba yun kahit nasa pangalawang buwan pa lang si baby? Well, maybe. Inalayan niya ako pasakay sa kotse. Wala si Papa dahil nasa kumpanya pero nakapagpaalam naman kami sa kanya bago siya makaalis. Chase looked at me habang nakatayo sa labas ng front seat. Bakit? Tanong ko. Nakasuot lang ako ngayon ng simpleng dress na above the knee, madaming design na bulaklak.
Nakakahiligan ko na eh. Nothing, I love you so much. Matamis akong ngumiti. Inabot ko ang panga niya. Bakit parang hindi mapakali ang isang to? I love you more. Malambing kong saad. Lumamnam ang mga mata niya. He always does that. Parang hindi sanay. I really loved his eyes. Kapag tinitingnan ako, parang ako lang ang babae sa buhay niya. Hindi naman ako papayag na may iba pa. Nagselos na nga ako sa nakita kong nag-text sa kanya. Kapitbahay lang naman nila yun. Andun daw kasi iniwan mula si Zaya dahil may pinuntahan si Tita Alma. Nagselos lang ako kasi may number siya ni Chase tsaka text ng text. Pero itong isa naman ay tinatawanan lang ako. Well, it's my first time na may pinagselusan sa kanya. Hindi niya naman ako gustong makaramdam ng mga bagay na ganun. Pagdating namin sa airport ay dun na naghihintay ang private jet na sasakyan namin. Mabuti na lang at sa likod ito at walang tao. It's already spreading in the news ang tungkol sa final walk ko. Ayos lang naman sa akin dahil ilalabas talaga yon. I heard that there's a lot of people to show. Hindi ko lang alam kung sino-sinong tao ang makikita ko dun para tingnan ng final walk ko. It was already evening nang tuluyan kaming makarating sa Spain. Dun kami dumiretso sa bahay na tinitirhan ko dati. I remembered the first time I saw you here, baby. Napalingon ako kay Chase nang magsalita ito. Nasa sofa kami ngayon at nagpapahinga. Hindi pa din kasi kami inaantok. Ako din, I said while smiling. Naalala ko din ang araw na nakilala ko siya. Pinakilala sa akin ni Papa. Kumpara noon, mas lumaki ang katawan niya mayon. Saan mo gustong ikasal? Napaisip ako sa tanong niya. Kahit saan, importante andun tayong dalawa. Nangingiting saad ko. He kissed my forehead. I can't wait to marry you, baby. Malaming nitong saad. Sus, akala mo nag-propose na. Pagbibiro ko sa kanya. I'm not in a hurry when it comes to that. Ready naman ako, aayaw pa ba ako? Gusto kong ready kaming dalawa pagdating doon. Just wait, baby. Mangyayari din yon. And days passed like a bliss. Ngayon ay nandito na ako sa likod ng backstage sa isang malaking arena sa Spain. Dito gaganapin ang final walk ko. I'm the last to show up dahil may mga rumampa pa. I greeted and welcomed by everyone nang makita nila ulit ako, lalo na ang CEO ng VS. Lahat din sila ay naging masaya dahil sa pagbubuntis ko. I didn't hide the reason. The world knows why I wanted to end my career. I realized that sarili ko lang talagang inatupag ko dito at trabaho dahil hindi man lang ako nagkaroon ng permanenteng kaibigan. Or maybe I'm just too afraid to have one. But despite all of that, ramdam ko ang suporta ng mga kapwa ko modelo. Malungkot at masaya nila akong tinitingnan nang dumating ako dito. Chase was already sitting outside. Nasa pinakaunahan siyang nakaupo. Medyo kabado pa ako pero carry na to. Sabi nga ng manager ko, dahan-dahan lang mahal ko, eto na ang huling paghakbang mo. Pinaghirapan mo ito at damin mo na parang ito ang unang beses mo. Kaya yun ang gagawin ko. Lista, Señora Danica, usted es la siguiente. Mucha suerte. Nahugot ako ng malalim na hininga. Muchas gracias, pagpapasalamat ko. Ang sabi nito ay ako nang susunod na tatawagin. Ilang sandali na lamang. Mabilis na inayos ng mga dati kong makeup at hairstylist ang sarili ko. I suddenly remembered Allison. Sa konting panahon ay gumaan ang loob ko sa kanya. I'm wearing a red stiletto tonight. Inayos ko ang damit ko. I'm just wearing a simple red bodycon dress na hanggang kalahati ng hita ko. It perfectly hugged my body to show my curves. Open din ito sa likod. Hinayaan nila akong pimili ng gusto kong isuot at ito ang pinili ko. Plano kong ipagmalaki ang dalawang mahalagang bagay sa buhay ko ngayong gabi. My tattoo and my baby. Because of the fitted dress ay kitang-kita ang baby bump ko lalo na pag tumagilid ako. Gumiti ako sa kanila dahil halata ang lungkot habang inaayusan nila ako. Ito na kasi ang huli. Hindi kalaunan ay narinig ko na ang pagtawag sa pangalan ko. I smiled and composed myself. Buenas noches, bienvenidos a Victoria's Secret. Y esta noche, napakagatlabi ako dahil sa pinaghalong excitement at kaba sa unang pagbati nito.
Mga binibini at ginoo, malugod ninyong tinatanggap ang isa sa mga pinakakaakit-akit na modelo ng Victoria's Secret, si Danica Santillan. Ngumiti ako. Ito na. Lumabas ako mula sa likod ng napakalaking kurtina at isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa akin. Agad na nahagip ng mga mata ko si Chase na nakaupo ng may pagmamalaki habang nakatingin sa akin ng may paghanga. Tumayo ako sandali sa gitna ng entablado, nababalot ng spotlight at habang sinisimulan ko ang aking paglalakad, lumiwanag ang mga ilaw sa paligid ko. Ngunit, nanatiling madilim ang entablado. Perpektong ipinakita ko. Patuloy nagsalita ang MC habang rumarampa ako sa gitna. I can't tell na rumarampa ako, it's more than a walk. Gusto kong ma-feel ang bawat sandali, affectionately known as the Beauty of Roses, habang tinatahak niya ang kanyang huling paglalakad sa runway. Dahil sa halos 4 na taon ng karanasan sa pagmamodel, mabilis na sumikat si Danica at nakilala bilang isang tunay na dalubhasa sa industriya. Oo, 4 na taon, ang bilis magbago ng gabi. Nakadisplay ang mga screen sa mukha ko at ang mga kamera ay nakatuon lang sa akin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang MC habang naglalakad ako at naramdaman ko ang enerhiya ng punong-punong arena. Mamimiss ko ang entabladong ito, ang catwalk at ang mga alaala. Tulad ng una kong photoshoot, ang kanyang paglalakad kasama ng Victoria's Secret ay minarkahan ng kanyang nakakamanghang kagandahan, walang kahirap-hirap na alindog at hindi maikakailang presensya na nakakabighani sa mga manunood buong mundo. Nang makarating ako sa gitna, ay pumirmi ako doon. I turned around, then sweeping my hair aside, revealing my tattoo as the MC spoke. Mga binibini at ginoo, ang sandaling pinakahinihintay nating lahat. Siya ay lumabas, ay pangitain ng kagandahan na may tattoo na rosas na nagsasabi ng 1,000 salita, isang simbolo ng pagmamahal, isang marka ng lakas, at paalala na kahit sa dilim ay maaari pa ring mamulaklak ang kagandahan. Then I posed, proudly showing off my baby bump. The audience erupted in applause and smiles. Kitang-kita ang baby bump ko nang tumagilid ako sa kanilang lahat. I did that both sides. Nakuha ko ang tingin ni Chase at nagpagitan kami ng mapagmahal na ngiti. Habang naghahanda na magpaalam si Danica sa runway, ginalaki niya ang kanyang panahon kasama ng Victoria's Secret at ipinapahayag ang kanyang tuos-pusong pasasalamat. Sumunod nito ay narinig ng lahat ang boses ko. Nirecord ko ito ilang araw bago ito mangyari. Sa loob ng arena ay narinig nila ang maikling mulit buong puso kong pamamaalam. Nagpapasalamat ako sa mga pakpak na ibinigay sa akin at papahalagahan ko ang mga alaalam magpakailanman. Salamat sa pagiging bahagi ng aking paglalakad. Lahat ng nasa arena at lahat ng manonood ay naririnig ang salita ko. I continued my final walk habang muling narinig ang huli kong mga salita. Soy Danica Santillan, muchas gracias. Me despido ahora con mi última reverencia. Tumulo ang luha ko nang marinig ang huli kong pamamaalam sa minahal kong trabaho. Tumayo ako sa gitnang entablado kung saan pinakamaliwanag tumambad ang spotlight. Isa na namang masigabong palakpakan ang nagpainit ng aking puso. Tinanggap nila ang aking anak, nasaksihan nila ang bagong kabanata na ito sa aking buhay. Ipagdiwang natin ang nakakahanghang karera ni Danica Santillan at ang kanyang mga kontribusyon sa mundo ng fashion habang ipinaharap niya ang kanyang huling pagyuko sa Victoria's Secret runway. Buong puso kong yumuko sa harap nilang lahat. Sa mundo. After I bowed, I turned to leave, but the applause persisted. Patuloy ang palakpak at sigaw sundani. Tumayo ako, humarap sa kanila, at buong puso kong kumaway sa huling pagkakataon habang dahan-dahang sumasara ang kurtina. Pero bago ako nito itinago, sumilip ako sa Chase, nakangiti, buong pagmamahal at puno ng paghanga at pagmamalaki. Tapos inilibot ko ng isang siglip ang paningin ko sa karamihan. Doon ko siya nakita. Nanamig ang aking sistema at nananlugmok ang aking puso. Tuluyan akong natakpan ng kurtina. Agad akong sinalubong ng yakap ng mga tao na nang-aantay sa akin sa likod, but my mind was clouded. Nandito siya. Nandito na, si Clark.